Minea, subukan mo lang naman makipag-date. Hindi ka pa nagkakaroon ng boyfriend. Sabi mo, gusto mo magkaroon ng asawa at maging housewife lang in the future. Paano mo gagawin yon kung hanggang ngayon wala kang oras para makipag-date? Yun ang tanong ng kanyang bading na kaibigan na si Amer. Napabuntong hininga si Minea. Gusto niya namang makipag-date, subalit busy siya sa pag-aaral. Ayaw niyang maistorbo. Mas mahalagang mag-aral kaysa ang lumandi. Pinag-aaral siya ng kanyang mga magulang, kaya yon ang inaatupag niya. Bunso naman siya kaya pinagtutulungan na lang siya ng mga kapatid niya na pag-aralin. Pero hindi naman strict ang pamilya niya. Payag naman din ang mga ito kung magkaroon na siya ng boyfriend habang nag-aaral. Sige nga, Amer. Bahagya niya itong nilingon. Kanino ako makikipag-date? Lahat yata ng tao dito sa campus, puro aral ang inaatupag. Kung hindi naman pag-aaral, mga nasa bar at nagliliwaliw. Alam mo naman na ayokong kumuha ng mga boyfriend na mahilig sa mga night outs o sa bar. Kahit pa sabihin mo sa akin na may mga nag-work namang relationship kahit sa bar nagkakilala. Pinapayagan ako ng family ko na magkaroon ng boyfriend. Pero conservative ako at gusto ko pa rin yung organic encounter. Tinawanan siya ni Amer. Ewan ko sa'yo. Magkakaroon ka ng boyfriend kung may effort ka. Saka ang babae, mas maganda raw kung 20s nagkakaroon ng jowa. Kaya lumandi ka na. Landi responsibly. Tinawanan niya na lamang ang kanyang kaibigan. Umuwi si Minea sa probinsya 1 linggo bago ang Pasko. Punuan pa nga ang bus, kaya medyo nahirapan siyang umuwi. Pagbaba niya, nandoon ang kanyang pamilya. Natawa siya dahil sinundo siya ng mga ito na para bang galing siya sa abroad. Kaya sa sasakyan, puro lang sila kwentuhan. Magbihis ka mamaya ha? Pupunta tayo sa simbahan. Paalala ng kanyang ina habang inaayos ang bag ni Minea. Opo, sagot niya kahit sa loob-loob niya ay gusto niya na lang humiga at matulog. Nang dumating na ang araw ng pagsimba, sabay-sabay silang naglakad papunta sa church. Maliwanag ang mga ilaw, may mga batang nagtatakbuhan at may tindang puto bumbong at bibingka sa gilid. Pamilyar ang lahat. Dahil doon naman talaga sila madalas magsimba kapag magkakasama. Habang nakaluhod, napapikit si Minea. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng dasal, biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Amer. Napangiti siya ng bahagya, pagkatapos ay bumuntong hininga. Tahimik niyang kinausap ang Diyos na parang kaibigan. Bumubulong lang, sapat na para hindi maintindihan ng kuya niya na nasa kanyang tabi. Lord, bulong niya. Alam ko pong hindi ito checklist o order form, pero kung may nakalaan po talaga sa akin, sana po tulungan niyo ako na makilala siya. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Sana po mabait, yung hindi lang sa salita kundi sa gawa, yung marunong rumespeto, sa parents ko, sa sarili ko, sa pananampalataya ko. Sana po ay may trabaho na siya. Responsable, hindi pala asa. Kahit mas matanda sa akin ng kaunti, okay lang po. 5 years, pwede na siguro. Napatawa siya ng mahina at agad namang tinakpan ng bibig. Sana po, gentleman, yung marunong magbukas ng pinto, magpauna sa daan, magbigay ng flowers kahit walang okasyon, at hindi bastos magsalita. Hindi po barhopper, hindi rin po babaero. Sana po simple lang, mahilig sa tahimik na lakad kaysa sa magulo. At kung pwede po Lord, sana yung makikilala ko siya ng hindi pilit. Organic po, hindi sa bar, hindi sa app. Bigla na lang po sana. Sandaling natahimik ang isip niya. Parang nahihiya na siya sa sarili niya. Parang sobrang taas ng kanyang standard na baka si Lord ay hindi yon ang ibigay. At kung sobra na po ito, dagdag ni Minea. Kahit wag na po lahat, basta yung makakapagpahingang puso ko kapag kasama siya. Pagmulat niya ng mata, nagpapatuloy pa rin ang mga gawain sa loob ng simbahan. Umupo siya ng maayos pero may kakaibang gaan sa dibdib niya. Parang nailabas niya ang matagal ng kinikimkim.
Pagkatapos, sabay-sabay silang bumili ng puto bumbong. Nagbiruan silang magkakapatid, nagkwentuhan tungkol sa kapitbahay na naghiwalay at sa batang nahulog sa kanal dahil sa kaka-cellphone. "Minea," biglang sabi ng ate niya. "May manliligaw ka na ba?" Napaubo si Minea habang kumakain ng bibingka. "Ha, wala pa?" "Sayang," singit ng kuya niya. "May office mate ako. Mabait. Gusto mo ba?" "Tama na nga kayo." Natatawang saway ng nanay nila. "Darating din yan sa tamang oras." Hindi na sumagot si Minea. Sa halip, tumingin siya sa simbahan na unti-unti nang nauupos ang mga ilaw. Hindi naman siya nagmamadali, pero masisiyahan din siya kung mayroon na agad. Lumipas ang mga araw ng Pasko na puno ng handaan at kwentuhan. Walang malaking nangyari at noong bumalik na siya sa Maynila para sa bagong semester, akala niya doon na matatapos ang lahat ng dasal na yon. Isang hapon, ilang linggo matapos ang Pasko, nagpa siyang dumaan sa maliit na bookstore malapit sa campus. Tahimik doon at pwede rin magbasa dahil may cafe din sa side. Kumuha siya ng isang libro tungkol sa time management at ilang self-help books. Habang naglalakad siya sa makitid na pasilyo, bigla siyang nabangga ng isang lalaki. Sorry talaga." Mabilis na sabi nito, hawak ang isang folder at ilang papeles na muntik ng mahulog. "Okay lang," sagot ni Minea, sabay yuko para pulutin ang isang papel. Nauna ang kamay ng lalaki, kaya nagkahawakan sila. Ako na." Nagkatinginan sila. Hindi gwapo sa tipikal na paraan ang lalaki, pero maayos. Malinis ang polo, planchadong slacks, at may kalmadong mata. Mukha itong mas matanda sa kanya, pero hindi nakakatakot ang dating. "Zoren," pakilala nito, sabay abot ng kamay. "Pasensya na talaga. Nagmamadali kasi ako." "Minea," sagot niya naman. Bahagyang nagulat na inabot din niya ang kamay nito. "Student ka?" tanong ni Zoren. Oo." Tumango ang binata at malawak na napangiti. "Kaya pala, dito ka pala nag-aaral. Ako naman, dito nag-work. Part-time lang as a professor. Pero CPA ako at working na talaga." Ako naman nasa tourism department, kaya siguro hindi kita nakikita." Napangiti naman siya. Hindi niya alam pero bigla na lang niyang naitanong. Anong edad mo?" Hindi napigilang tumawa ni Zoren. 25. "Bakit?" Biglang may tumunog sa isip ni Minea. 5 years. Napailing siya ng bahagya at parang itinataboy ang sariling isip. "May hinahanap ka bang libro?" tanong ni Zoren at nangingiti habang nakatingin sa kanya. "Baka alam ko at makatulong ako." Oo, pero mukhang wala sila ng kailangan ko," sagot niya naman. "Anong title?" Sinabi niya naman. Napaisip si Zoren tapos tumingin sa kabilang shelf. "Meron yata doon. Sandali, nakita ko kanina habang naghahanap din ako ng libro." Lumalakas ang tibok ng puso niya habang nakasunod dito. Para siyang nakalutang na hindi niya maintindihan. Basta ang weird ng ganoong pakiramdam para kay Minea. Pero alam niya na gustong-gusto niya. Mukhang ito," sabi ni Zoren nang bumalik habang hawak ang libro. "Salamat," sabi ni Minea at bahagyang namangha. "Walang anuman." Saglit na katahimikan ang namayani habang tinitingnan nila ang isa't isa. Kung okay lang, pwede ba kitang ilibre ng kape? Bilang sorry na rin." Napakagatlabi si Minea. Hindi siya sanay sa ganoon, pero wala siyang nakitang masama. Tahimik ang lugar, maaga pa at maayos ang pakikitungo nito. "Okay lang, dito lang din naman ako. Wala akong masyadong gagawin kundi magbasa. Sinusulit ko bago bumalik ang klase," sagot naman ni Minea. Sa cafe sa loob ng bookstore, nag-usap sila ng simpleng usapan lang. Tungkol sa trabaho ni Zoren, sa course ni Minea,
sa traffic at kung ano-ano ng mga random na bagay. Pansin niya rin na pareho silang introvert at okay lang kahit na mas matagal ang katahimikan kaysa ang mag-usap. Hindi ka pala mahilig sa maingay, sabi ni Zoren. Hindi nga, pag-amin ni Minea. Mas gusto ko yung ganito lang. Sa aming magkakapatid, ako talaga yung pinakatahimik. Pero depende rin siguro sa mga kasama ko. Kapag si Amer ang kasama ko, yung bading kong kaibigan, napupush ako magsalita kasi ang daming kwento. Tumawa naman si Zoren. Sana dumating ang araw na ako naman ang magpupush sa'yo na magsalita. Kasi nakikinig ka sa mga kwento ko. Nag-init ang mga pisngi ni Minea. Tinago niya na lang sa pag-inom ng kape. Bawal sa school nila na magkaroon ng relasyon ang estudyante sa professor. Pero hindi niya naman ito professor, kaya okay lang siguro yon. Isa pa, kung maging sila, tahimik sila pareho, kaya hindi sila ang tipo na ipopublic agad ang relationship nila. Kung may makakaalaman, bukod sa pamilya niya, siguradong si Amer lang. Bakit ka natatawa? May nakakatawa ba? Tanong nito sa kanya. Umawang ang bibig ni Minea. Hindi niya namalayang tumatawa pala siya. Wala, may naisip lang ako. Bago sila maghiwalay, binuksan ni Zoren ang pinto para sa kanya. Nagpalit sila ng number sa isa't isa. Kaya alam niyang magtutuloy-tuloy pa yon. Pwede ba kitang kontakin minsan? Tanong ng binata. Oo naman, sagot ni Minea at matamis na napangiti. Basta hindi tayo busy pareho. Habang naglalakad siya pa uwi, biglang bumalik sa isip niya ang dasal sa simbahan. Humiling siya ng lalaking mabait, may trabaho, mas matanda ng kaunti, gentleman, tahimik at organic encounter. Huminto siya saglit sa gilid ng kalsada. Lord, kung hindi po ito, salamat pa rin. Pero kung ito na po, sana po, dahan-dahan lang. Tinawanan niya na lamang ang kanyang sarili. Hindi naging biglaan ang lahat. Pagkatapos ng unang pagkikita nila ni Zoren sa bookstore, hindi agad nasundan ng sunod-sunod na lakad. Isang text muna, isang tanong kung kumain na ba siya. Isang ingat ka kapag gabi na, simple, walang pilit at walang pagmamadali. Good morning, Minea. Sana magandang araw mo. Good luck sa exam mo today. Sa una, natatawa siya sa sarili niya tuwing may marireceive na mensahe. Hindi kilig na sumasabog ang nararamdaman niya, kundi kilig na tahimik lang. Kaya kahit kasama niya si Amer, hindi talaga nito nahahalata na may kalandian na siya sa cellphone. Isang hapon, matapos ang klase niya, nagkita sila sa isang maliit na parke. Hindi ba awkward? Tanong ni Minea habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno. Medyo, tapat na sagot ni Zoren. Pero okay lang, mas gusto ko yung ganito. Alam kong mawawala rin ang pagiging awkwardness natin sa isa't isa. Doon nagsimula ang formal na panliligaw ni Zoren sa kanya. Hindi sa malalaking bulaklak o grand gestures, kundi sa presensya nito bilang lalaking handang magmahal sa kanya. Hatid sundo kapag kaya, nakikinig kapag marami siyang reklamo tungkol sa pag-aaral. Naghihintay hanggang sa matapos siyang mag-review. Pinapagaan ang loob niya at inaalagaan kapag may sakit siya. Palagi siyang binibigyan ng pagkain kapag alam na mayroon siyang cravings. Salamat sa mga effort mo, Nakangiting sabi ni Minea. Napatingin sa kanya ang binata. Lahat ng yun, deserve mo. Kasi gusto kong pumasok sa buhay mo. Bare minimum lang ang ginagawa ko. Hindi ko iniisip na efforts yun. Kasi yun lang ang normal ko na gagawin sa panahong kasama kita. Parang hinaplos ang kanyang puso. Okay, sabi mo ganyan ang mga bare minimum. Kahit simple lang ang mga ginagawa mo para sa'yo. Para sa akin naman, espesyal lahat ng yon. Hindi naman kasi lahat ng lalaki ay katulad mo na consistent since day one. Kaya hayaan mong ituring kong special efforts ang mga ginagawa mo kasi sobrang appreciated ko yon.
Tumawa si Zoren at humarap sa kanya. Naliligaw ako sa'yo. Hindi ko alam kung gaano katagal ang hihintayin ko, pero handa ako. Hindi siya agad nakasagot. Tumingin lang siya sa mga ilaw sa kalsada. Salamat. Hindi ako magaling sa ganito. First time ko talagang pumayag na may manligaw sa akin. Nung high school may mga sumusubok naman sa akin pero ako na mismo ang nagbawal sa kanila. Bawal pa kasi ako that time kasi masyado pang bata. Mas mahalaga sa akin ang pagsunod sa parents ko. Pero ngayong college na ako at ilang taon na lang matatapos na, pumayag na naman silang magkaroon ako ng boyfriend. Bahagyang napayuko si Zoren at namumungay ang mga mata. Sana ako ang makakuha ng privilege na maging first boyfriend mo. Dinaan niya na lang sa halakhak yon. Gusto niya si Zoren. Hindi niya yon itatanggi sa kanyang sarili. Pero bilang tradisyonal na rin, gusto niyang makitang paghirapan siya ng binata. Gusto niyang subukan ito at tingnan kung worth it bang piliin. Lumipas ang mga buwan, mas dumalas ang dates nilang mga simple lang. Kape, lakad sa bookstore, minsan street food sa gilid ng daan. May mga gabing magkausap sila sa cellphone hanggang antukin. Minsan, tinutulungan din siya nito sa mga ginagawa niya tungkol sa school. Ano bang pangarap mo? Tanong ni Zoren isang gabi. Nag-isip si Minea. Simple lang. Bukod sa magawa ko ang career path na gusto ko, kapag nag-settle down ako, gusto ko lang na maging simpleng may bahay. Gusto ko ng tahimik na buhay at pamilya. Bahay na may halaman. Ganon. Napangiti si Zoren. Siguradong magiging maganda kang housewife. Ang sarap sigurong umuwi sa bahay kapag ikaw ang bubungad. Hindi niya napigilang tumawa ron. Tinawa niya na lang para maitago ang kilig. Sa bawat pagkikita, mas lumalalim ang pakiramdam ni Minea. Hindi yon parang apoy na biglang sumiklab. Parang init lang na unti-unting bumalot sa puso niya. May mga sandaling gusto niyang mas lumapit at mas maramdaman ang binata. Kahit nanliligaw pa lang ito, gusto niya na agad maging pisikal rito. Hindi naman sa kama, simpleng holding hands, yakap, halik sa pisngi o sa noo. Ngunit si Zoren, nanatili talagang may hangganan pagdating sa kanya. At nagpipigil lang siguro ang binata dahil hindi pa nga opisyal na silang dalawa. Okay ka lang? Tanong ni Zoren minsan. Alam kong tahimik ka pero sobrang tahimik mo naman ngayon. May problema ka ba? Tumingin siya sa binata. Zoren, sinasagot na kita. Umawang ang bibig ni Zoren. Parang hindi ito makapaniwala kaya tinawanan niya na lang. Nanliligaw ito pero parang hindi umaasa na sasagutin niya. Thank you. Salamat talaga. Pinapangako ko, aalagaan at mamahalin kita. Sabi ni Zoren habang nagniningning ang mga mata. Hindi sila nagyakapan agad. Hindi rin sila naghalikan. Naghawak lang sila ng kamay sa ibabaw ng mesa. Pero sapat na yun sa kanya. Sa lumipas na buwan, walang nagbago. At yun mismo ang nakakapagtaka para kay Minea. Masaya naman sila at nararamdaman niyang totoo yun. Walang malaking away, walang selosan, at walang drama sa relasyon nilang dalawa ni Zoren. Kung may routine man sila, yun ay ang pagiging komportable sa presensya ng isa't isa. Kung may nag-level up man sa relasyon nila, yun ay ang holding hands. Mas madalas na rin nilang yakapin ng isa't isa. Pero hanggang doon lang. Isang hapon, magkasama silang naglalakad pauwi mula sa simbahan. Nilakad lang nila para mas mahaba ang oras nilang magkasama. Hawak ni Zoren ang kanyang kamay. Ang hindalak nito ay marahang gumalaw sa likod ng palad niya. Isang kilos na nakakapagpakalma, pero nakakapagpagulo rin ng isip niya. Okay ka lang? Tanong ni Zoren. Oo, sagot niya agad kahit na hindi niya sigurado kung okay lang ba siya. Pagdating sa kanto, huminto siya. Gaya ng nakasanayan, yumuko si Zoren at niyakap siya ng mahigpit. Uuwi na ako. I love you. Bulong sa kanya ng kanyang boyfriend. I love you too, mahina niyang sabi.
Mataman niya itong tiningnan. Umaasa siya ng kiss. Kahit isang halik man lang sa pisngi, sa noo, o sa labi. Pero wala talagang ginawa ang binata. Inayos lang ang umalpas na hibla ng buhok sa pagkakapusod. Maya-maya ay nagpaalam na itong aalis. Naiwan si Minea na nakatayo, sobrang disappointed na hindi man lang siya hinalikan ni Zoren. Kinagabihan, nasa dorm na siya, nakahiga at nakatitig sa kisame. Hawak niyang cellphone, binabasa ang huling mensahe ni Zoren. Grabe, bulong niya sa sarili. Boyfriend ko ba talaga to? Bakit ganito? Okay naman siya. Nararamdaman ko yung deep love niya para sa akin. Pero bakit parang may mga bagay akong hinahanap? Hindi galit ang nararamdaman niya. Hindi rin naman tampo. Parang may kaunting pananabik lang na hindi niya alam kung saan ilalagay. Pero hindi niya aaminin sa kanyang boyfriend. Gusto niyang maranasan ng first kiss nila. Boyfriend niya na ito at sobrang curious siya roon. Maaring traditional siya, pero open naman siya sa mga ganoong bagay. Gusto niya lang masagot ang tanong sa sarili kung ano ang pakiramdam na mahalikan ng taong mahal niya. Pero hindi niya masabi lahat ng yon. Paano kung isipin niyang bastos ako? Paano kung isipin niyang minamadali ko siya? Baka isipin niya na masyado akong hayok, na para kiss lang, pinaghihimot ako pa. Kaya kinabukasan, kay Amer siya dumiretso. Nagkita sila sa paborito nilang karinderya sa likod ng campus. Kumain sila ng paborito nilang bulalo at may usapan na siguradong hahaba. Amer, bungad niya sa kaibigan pagbaba pa lang ng tray. Normal ba to? Ang alin? Tanong ni Amer na abala sa paggawa ng sausawan. 5 months na kami, sabi niya at mahina ang boses. Pero hindi pa kami nagkikiss ng boyfriend ko. Napatigil si Amer at dahan-dahan itong tumingin sa kanya. As in, 0? Kahit smack? Umiling si Minea. Wala. Yakap lang. Holding hands. Kahit nga sa pisngi, wala. Minsan parang gusto niya pero hindi niya ginagawa. Sumandal naman si Amer sa upuan. Seryoso ka ba dyan? Hindi ako nagre-reklamo kahit minsan. Nakaka-frustrate lang na hanggang dun lang kami. Nag-wish ako ng lalaking respectful at kaya kong hintayin hanggang marriage namin. Pero sobra naman sa sobra si Zoren. Parang sobrang takot akong hawakan. Kiss lang naman ang hangad ko. At sige, kaunting make-out. Mabilis na dagdag ni Minea. Malakas na tumawa ang kanyang kaibigan. Girl, ibang klase nga yung boyfriend mo. Napapalabas ang wildness mo. Hindi ka ganyan. First time mong magsalita ng ganyan. Agad na nag-init ang mga pisngi niya. Hiyang-hiya siya na inamin niya yon, pero si Amer naman yon, kaya walang problema. Hindi naman sa wild. Siguro hindi ganitong inaasahan kong relationship. Kasi hindi naman ganito ang mga nabasa ko sa libro. Hindi rin ganito ang nakita ko sa mga kapatid ko at parents ko. Parang may kulang lang kasi. Siguro love language ko rin ang physical touch, kaya hinahanap-hanap ko. First ko rin to, mas matanda pa siya kaya talagang may expectations ako. Masaya naman ako pero minsan nagugulat lang ako na ganoon siya. Hindi ka bastos sa pag-iisip niyan, sabi ni Amer. Tao ka lang, normal yan. Baka pareho lang kayong nahihiya sa isa't isa. Pareho kayong introvert, diba? Pag-usapan niyo yan. Huwag kang mahiya, girl. Para naman mahalikan ka na. Napabuntong hininga si Minea. Gusto ko rin namang maranasan, pero ayokong ako mag-initiate. Baka isipin niya na malandi ka. Salo ni Amer. Tumango naman siya. Girl, mas marami pa akong nakilalang mas malandi sa'yo. Ang demure mo pa nga sa mga ganyang lagay. Natatawang sabi ni Amer. Boyfriend mo yan. Hindi ka kriminal sa pagnanais ng lambing. Kaloka kayo. Parang halik lang. Yan ang problema mo. Kung ayaw niya, edi ikaw na. Kumandong ka. Kumapit ka na parang unggoy tapos tumuka ka ng parang manok. Nanlaki ang mga mata niya at sobrang namumula na. Amer, hindi ko naman yata kaya yan. Napailing ang kanyang kaibigan. Kayanin mo.
Gusto ng halik, di ba? Lande, ayaw. Pero si Soren kasi, sabi niya pa, sobrang bait, sobrang careful. Baka may hangganan siyang ayaw lampasan. Baka mamaya mawalan siya ng self-control kapag humalik siya sa akin. Tinanong mo na ba? Tanong ni Amer. Ang OA sa part na halik lang mawawalan na agad ng self-control. Umiling ulit siya. Hindi ko kaya. Tumawa ang kaibigan niya at halatang naaaliw. Hindi niya tuloy alam kung tama ang desisyon niya na sabihin ang problema kay Amer. Mas lalo tuloy siyang nahiya. Lumipas pa ang mga araw, may mga date silang pareho pa rin ang galaw. May hawak kamay, may yakapan, pero isang araw, habang pauwi sila galing sa movie date, bigla na lang siyang hinila ni Zoren. Medyo nagulat siya dahil mabilis ang paghinga nito. Okay ka lang? Tanong niya rito at hinawakan ito sa dibdib. May sakit ka ba? Bakit parang ang bilis ng paghinga mo? Sabi mo, nung nanood tayo ng romance movie, sabi mo, wala ka pang first kiss. Na gusto mong maranasan sa akin yon. Huminga si Zoren ng malalim. Gusto kitang halikan? Parang may biglang liwanag na sumiklab sa loob ng dibdib niya. Ramdam ni Minea ang init sa mukha niya. Pati na rin ang bilis ng tibok ng puso. Pero bago pa siya makagalaw, napansin niya ang panginginig ni Zoren. Halatang kabado ang binata at parang takot na takot magkamali. Hey! Marahan niyang sabi at mas lumapit dito. Okay lang. Sorry, nabother ka ba? Tumingin si Zoren sa kanya at puno ng pag-aalinlangan. Sorry, hindi ko alam kung ano. Naisip ko rin naman na baka iniisip mo yon. Minsan kapag malapit ang mukha ko sa'yo, pumipikit ka at parang laging naghihintay ng kiss. Nanlaki ang mga mata ni Minea. Para pala siyang syunga sa mga ganoong pagkakataon nila. Alam niyang gusto niya yon pero sobrang hiyang-hiya na siya. Para silang mga teenager na hindi alam kung sino ang magfa-first move. Tinapik niya ang dibdib nito ng marahan na parang pinapabagal ang tibok ng puso nito. Huminga ka muna. Tingnan mo ko. Nag-iinginig ka Paano ka hahalik? Sumunod si Zoren. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Sabihin mo kapag hindi ako masarap humalik, titigil ako. Napabuntong hininga si Minea. Siya naman ang hindi makatingin. Sa isip niya, pwede bang diretso kiss na lang? Bakit kailangan pang pag-usapan ng mga ganong bagay kung pwede namang actions lang? Bigla tuloy siyang na-stress sa kahihiyan. Parang gusto niya na lang pumasok sa dorm at hayaan nang wala ng first kiss. Sa kasal na lang sila magkakaroon ng first kiss. Huwag kang magmadali, dagdag niya sa malambing na tono. Kung hindi ka komportable, okay lang talaga. Huminga si Zoren ng mas malalim. 1, 2, hanggang sa unti-unting bumagal ang paghinga nito. Kinakabahan ako, pag-amin ng binata. Baka mabaho ang hininga ko. Baka masyado kitang mabastos. Ayokong isipin mo na... Huwag mong isipin yon. Putol niya at may ngiti sa labi. Hindi mabaho ang hininga mo. Amoy mint nga kapag nalalapit ang mukha mo sa akin. Boyfriend kita at mahal kita. Bahagyang kumalma ang binata. Ramdam niya ang mga kamay ni Zoren sa bewang niya na hindi gumagalaw. At hindi rin humihigpit. Parang naghihintay pa rin ang pahintulot niya. Pwede? Tanong muli ni Zoren. Oo. Sagot niya at mataman itong tiningnan. Dahan-dahan ang galaw ni Zoren na parang takot na mabasag sila pareho. Lumapit ito, sapat lang para maramdaman niya ang init ng hininga nito. Huminto sandali na parang tinitiyak kung aatras ba siya. Pero hindi siya umatras. Nagdikit ang mga labi nila. Marahan sa una at medyo alanganin pa. Pero parang isinasayaw na ang kanyang puso. Napapikit siya at kusang sumunod ang katawan niya. Hindi niya inisip kung tama o mali. Ang alam lang niya, naroon ang init, ang lambing, ang matagal niyang hinintay. Mas lumalim ang halik, subalit hindi minadali at hindi rin marahas.
Parang pagkatuto yon para sa kanila at parang pagtitiwala. Huminga si Zoren ng matapos at inilapat ang noo sa noo niya. Okay ka lang? Kumusta? Okay lang naman oh. Napangiti siya at humihingal din. Oo, sobra Zoren. Ikaw ang first kiss ko. Simula ng araw na yon, naging okay na ang lahat sa kanila. Walang naging problema ang kanilang relasyon. Hanggang sa nakagraduate at nagkaroon siya ng trabaho, nanatiling matatag ang relasyon nila ni Zoren. Hindi niya namalayan na tumagal na talaga sila ng 7 taon at napag-uusapan na ang kasal. Sobrang simple lang ng naging kasal nilang dalawa. Civil wedding na muna ang nangyari at susunod na lang ang wedding sa simbahan. Nais nila ng simple. Ayaw din kasi nilang gumastos ng sobra dahil nag-iipon pa sila para sa kanilang dream house. Kung gumastos man sila, yon ay ang kanilang honeymoon. Tahimik ang lugar na pinili nila para sa honeymoon. Isang maliit na resort sa tabing dagat. Ang ganda, sabi niya nang makapasok sa kwarto nila. May malapad na bintana na tanawang dagat. Puting kortina na gumagalaw sa hangin at simpleng kama na may malinis na sapin. Si Zoren ay nakatayo sa may pintuan. Hawak nito ang maleta. Halata ang kaba sa galaw nito. Okay ka lang? Tanong niya nang lumingon siya rito. Tumango si Zoren pero halatang pilit. Oo, medyo kinakabahan lang. Ngumiti naman siya. Ako rin, first time natin to as husband and wife. Nagkatawanan sila. Parang pareho nilang gustong bawasan ang bigat ng sandali. Hindi naman natin kailangan madaliin, sabi niya habang inilalapag ang bag. Pwede muna tayong kumain o maglakad. Agad na tumango si Zoren. Gusto ko yun. Sa unang araw, halos puro lakad lang ang ginawa nila. Sinulit nila ang mga activity roon. Nag-usap tungkol sa mga plano, kung paano nila ipagpapatuloy ang ipon para sa bahay, kung anong kulay ang gusto nila sa kusina, kung saan ilalagay ang maliit na hardin na matagal na niyang pinapangarap. Nang gabing yon, naghapunan sila sa maliit na resto ng resort. Pagbalik sa kwarto, pareho silang natahimik. Si Zoren ang unang nagsalita. Minea, kung pagod ka okay lang. Kung ayaw mo pa. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Okay lang, kinakabahan ako pero gusto ko. Huminga si Zoren ng malalim. Ako rin. Hindi niya napigilang tumawa. Sa tuwing magiging intimate sila sa isa't isa, parang hirap na hirap sila pareho. Parang kailangan pa nilang mag-usap ng mahaba. 7 years na silang boyfriend at girlfriend, pero may ilang pa rin sa isa't isa. Subalit naisip niyang okay lang siguro yon. Ngayong mag-asawa na sila, darating ang panahon na kaya na nilang hawakan ang isa't isa, na tila mga hininga nilang hindi nila kayang mawala. Masakit? Tanong ni Zoren habang nakapatong sa kanya. Medyo, sagot niya habang humihigpit ang hawak sa kamay nito. Pero okay lang. Kaya ko, sige na, huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kung hindi. Nagpahinga sila, nag-usap, nagtawanan pa nga ng kaunti ng magkabuhol ang kumot. Sorry, sabi ni Zoren at may bahid ng hiya. Okay lang, hindi naman ito exam. Asawa mo ko, itong mga bagay na ganito normal na lang dapat. Salamat palagi sa pag-iingat sa akin. Mag-asawa na tayo, kaya hindi ka na dapat natatakot na hawakan ako. Hindi bastos ang tingin ko ron, kundi pagmamahal. Tandaan mo yan, malambing niyang sabi rito. Mahigpit na yumakap sa kanya si Zoren. Sa mga sumunod na araw, mas in-enjoy nila ang staycation kaysa sa anumang inaasahan nila sa honeymoon na yon. Nagising sila ng late na, nag-almusal sa kama, nagbasa siya ng libro habang si Zoren ay natutulog pa. Minsan, naglalakad lang sila sa tabing dagat na magkahawak ang kamay. So, bungad ni Amer nang magkita sila. Kumusta ang honeymoon? Natawa siya at agad na uminom ng kape. Masaya? Hindi yun ang tanong ko. Kumusta ang performance ng asawa mo?
Curious lang ako kung nanginginig ba. Kasi sa pagkaalala ko, nung bago-bago pa kayo, ultimong first kiss nyo, pinoproblema mo pa. Napapikit siya saglit, huminga ng malalim, pagkatapos ay tumawa. Mer, okay lang naman. Pareho kaming kabado pero okay lang. Okay lang. Taas kilay ni Amer. Oo, sagot niya. Masakit sa una. Hindi ko rin masyadong na-feel agad. Ano bang gusto mong isagot ko? Tantanan mo ako, Amer. Hindi ako ganyan sa mga ganyang bagay. Alam mo yan? Tumawa si Amer. Hindi ka ganyan kasi nasa loob ang kulo mo. Gusto mo rin. Demure outside pero gusto mo rin yung tipong mawawasa ka sa kama. Hinampas niya si Amer. Manahimik ka? Nakakahiya ka? Yung bibig mo talaga. Hindi ko talaga alam kung paano kita naging kaibigan. Sa'yo lang talaga ako nakakapulot ng mga ganyang bagay. Humalakhak naman ito. Naging magkaibigan tayo kasi balance ang ugali natin. Kung ako si Raulo, ikaw naman ang magpapatigil. Saka hindi ka madaling mahawaan ng masamang impluwensya, no? Mag-best friend tayo pero kailan ka ba sumama sa akin sa bar hopping? Napangiti na lang siya. Magkaiba talaga sila ni Amer. Nagkasundo lang siguro sila dahil pareho nilang nire-respeto ang boundaries ng isa't isa. Mas in-enjoy namin yung staycation, dagdag ni Minea. Saka mag-asawa naman kami. Magagawa pa namin ang mga bagay na yon sa mga normal na araw. At sa pagkakataong hindi na masakit, humagalpak ng tawa ang kaibigan niya. Malandi ka. Well, anyway, okay lang yan. Ang mahalaga, safe ka, komportable ka, at masaya ka. Tumango naman siya. Masaya ako. Masaya naman ako palagi sa asawa ko. Sa mga unang buwan ng pagiging mag-asawa, hindi agad nagbago ang takbo ng araw-araw nila. Pareho pa rin ang gising nila sa umaga bago pumasok sa trabaho si Zoren. Sa gabi, may yakap, may lambing, pero nauuwi lang yon sa magkasamang pagtulog at hanggang doon lang. Nung una, hindi niya yon binigyan ng bigat. Pagod lang siguro ang kanyang asawa sa trabaho. Kaya para mawala ang iniisip ni Minea, nag-aral siyang maging mabuting housewife. Nag-practice siyang magluto pa ng mas masasarap na pagkain. At sobrang linis niya sa bahay. Gustong-gusto niya kapag inaayos ang interior ng bahay. Okay ka lang? Tanong niya minsan sa asawa niya habang magkayakap sila. Okay lang, sagot ni Zoren at mas lalo siyang niyakap. Pero pakiramdam niya sa bawat gabi o araw nila, palagi na lang may kulang. Hindi niya pinilit, hindi siya nagreklamo. Sa halip, pinili niyang intindihin. Pero lumipas ang mga buwan at doon niya napansin na may kakaiba. Isang gabi, habang nag-aayos ng drawer, bigla siyang napahinto. May maliit na kalendaryo doon. Hindi naman niya sinasadyang bilangin, pero parang kusa ng gumalaw ang isip niya. 1, 2, 3, 4? Mga 4 na beses pa lang may nangyari sa amin ni Zoren sa loob ng 1 taon. Sa sobrang dalang, kaya ko talagang bilangin. Nanlamig si Minea. Normal ba to? May mga gabing magkatabi silang nakahiga. Magkahawak kamay at magkayakap. Ramdam niya ang init ng katawan ni Zoren. Ang paghinga nitong mabagal. Hindi naman niya hinahanap araw-araw na may gawin sila sa kama. Pero parang sobrang weird na 4 na beses lang may nangyari sa kanila sa loob ng 1 taon. Mag-asawa na sila. May plano rin silang magkaroon ng anak, pero nagagawa yata nila yon kung kailan siya hindi mabubuntis. May mga pagkakataong nakakaramdam din ng init at pagnanasa si Minea. Pero hiyang-hiya siyang aminin yon kay Zoren. Pakiramdam niya, sobrang bastos niya kung siya pa ang mag-i-initiate sa mga ganoong bagay. Sa 4 na beses na yon, hindi niya alam kung ano pero hindi talaga siya satisfied. Naabot naman nila ang dapat maabot pero hindi niya alam kung bakit walang excitement. Kung bakit walang thrill katulad ng mga kwento sa kanya ni Amer. Palaging mabilis at palaging nagmamadali. At kapag natapos na, nakikita niyang parang sobrang stress ang asawa niya.
Kaya kapag nararamdaman niyang may mangyayari, palagi niyang pinapakita na nag-e-enjoy siya para hindi ito mag-alala. Okay ka lang? Tanong ni Zoren at palaging may pag-aalala. Oo, sagot niya agad at binigyan ito ng isang ngiti. Masaya ako. At totoo naman yon. Masaya si Minea na magkasama sila. Masaya siya na may lambing, pero may bahagi sa kanya na nakukulangan. Isang bahagi na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag nang hindi nasasaktan ang asawa niya. Baka naman bading din siya, hinuha ng kanyang kaibigan. Umismit agad si Minea. Amer naman, hindi siya bading, lalaking lalaki ang asawa ko. Tumaas ang mga kilay nito. Bakit? May mga bading pa rin naman na mukhang lalaking lalaki ah. Baka naman may ibang babae. Hindi na natutuwa si Minea sa mga assumptions ng kanyang kaibigan. Sa tingin mo ba, may ibang babae siya? Sa akin, wala siyang ibang babae. Wala akong masense na kakaiba. Alam kong mahal niya ako. Nararamdaman ko na sobrang lalim ng pagmamahal niya sa akin. Okay naman siya sa ibang aspeto ng relasyon at pagsasama namin. Pero doon lang talaga sa department na yon. Feeling ko na nagkukulang si Zoren. Kaya nga hindi ko siya makumpronta, diba? Kasi overall as husband, okay naman talaga siya. Yun lang talaga. Tapos iniisip ko na baka sobrang petty ko kung yun ang bagay na pag-aawayan pa namin. Napairap si Amer. Girl, hindi naman petty yan. Saka normal sa mag-asawang mga ganyang usapin. Ang problema rin kasi sa inyong dalawa. Ang tagal nyo nang magkarelasyon, pero parang takot kayong mag-step up para sa relasyon ninyo. Communication lang talagang kailangan nyo. Kaya, huwag ka nang mahiya. Napakagatlabi si Minea. Alam niya naman yon pero hiyang-hiya talaga siya. Sinubukan niya naman pero parang umurong talaga ang dila niya sa tuwing magtatangka. Pero bahagyang nawala ang isipan ni Minea sa mga issue na yon nang dumating ang isang biyaya. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, bigla siyang nahilo. Paulit-ulit yung nangyayari at naduduwal pa siya. Hanggang sa nagpasya na siya na kumuha ng tests. Nang nakita niya ang resulta, napaupo siya sa gilid ng kama. Zoren? Honey? Tawag ni Minea habang nanginginig ang boses. May good news ako sa'yo. Tiningnan ng asawa niya ang pregnancy test na ibinigay niya. Nanlaki ang mata nito. Buntis ka? Tumango siya at biglang naluha. Hindi nagsalita si Zoren agad. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit at sobrang tagal. Salamat honey. Excited na akong maging daddy. Mahinang tumawa si Minea. Sa mga sumunod na buwan, doon napunta ang atensyon niya. Mas nag-focus siya sa baby, sa katawan niyang nagbabago, sa takot at saya ng pagiging ina. Si Zoren naman, mas protective at mas malambing. At sa gitna ng lahat ng yon, pansamantalang naisantabi ang tanong na matagal na niyang ibinubulong sa sarili. Ngunit may mga sandaling bumabalik yon, lalo na noong tumaas ang hormones niya habang nagbubuntis. Isang gabi, hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Zoren at niyakap ito mula sa likod. Zoren, sagot nito. Gusto niyang maramdaman ang asawa niya. Sinubukan niya itong halikan at haplusin, pero dahan-dahang bumitaw si Zoren. Sorry, sabi nito sa kanya at mabilis ang paghinga. Pagod ako. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang dibdib. Okay. Pero hindi yon ang naramdaman niya. Nakaramdam siya ng kaunting pagtatampo. Naging emosyonal si Minea sa simpleng pagtanggi ng kanyang asawa. Kinabukasan, hindi niya na napigilan. Bakit ayaw mo? Tanong niya rito habang nanginginig ang boses. Pangit ba ako? Sobrang taba ko na ba sa paningin mo? Nagulat si Zoren. Hindi. Bakit ganito? Pumutok na ang sama ng loob ni Minea. Asawa mo ako, pero pakiramdam ko tinatanggihan mo ako. Tuwing mag-aaya ako na may mangyari sa atin, palagi mong dinadahilan na pagod ka. Mabaho ba ako?
Hindi ba ako maganda? Kaya ba ganyan mo na lang akong matanggihan? Hindi ka na naakit sa akin? Umawang ang bibig ni Zoren. Nakayuko ito at parang naghahanap ng tamang salita. Hindi ikaw ang problema. Sobrang ganda mo sa paningin ko. Wala kang kapantay, honey. Ako lang talagang problema rito. Hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko to. Pero para akong nape-pressure kapag ginagawa natin yon. Nai-stress ako kasi feel ko hindi ko kayang tugunan ng performance na gusto mo. Sana maintindihan mo ang nararamdaman ko. Paano ako? Tanong ni Minea at may luha sa mga mata. May nararamdaman din ako, Zoren. May mga pangangailangan ako. Ayokong hilingin ng mga ganitong klaseng bagay kasi ang awkward at baka isipin mong bastos akong babae. Pero hindi ko na talagang mapigilan maghimutok at magtampo. Alam mo bang bilang lang sa daliri ko kung ilang beses lang may nangyayari sa atin? 8 beses lang. Halos magdadalawang taon na tayong kasal. Lalo na ngayon, parang ang taas ng hormones ko ngayong buntis ako. Nakakaiyak na lang, Zoren. Kasi gustong gusto ko pero pakiramdam ko, kailangan ko pang ipagmakaawa sa'yo na tugunan ng mga pangangailangan ko. Namuo ang mga luha sa mata ni Zoren. Pinilit lang nitong umayos para sa kanya. Bahagya tuloy siyang nakaramdam ng guilt. Pero hindi niya talaga mapigilan ang bawat emosyon. Huminga si Zoren ng malalim. Lumapit ito at hinawakan ang mukha niya. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Natatakot lang ako sa pressure. Sa takot na hindi kita mapasaya. Hindi ko rin kasi talaga alam pero alam ko na nagpapanggap ka lang. Hindi ka talaga satisfied sa tuwing may ginagawa tayo. Pero kahit na, masaya ako kasi ikaw ang kasama ko. Masaya ako kasi ginagawa ko yun kasamang asawa ko. Alam mo kung anong mas masakit? Mas masakit kapag hindi mo sinusubukan. Kapag paulit-ulit mo lang akong tinatanggihan. Sagot ni Minea at medyo napahikbi na. Nagkatinginan silang dalawa. Yun ang unang beses na napag-usapan nila yon. At pakiramdam ni Minea, hinding-hindi niya na uulitin pa ang pagbukas sa topic na yon. Lumapit si Zoren at niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita. Sorry talaga. Ayokong isipin mo na tinanggihan kita. Sorry sa pagkukulang ko. Doon sila nagkabati. Nang bahagya silang kumalma pareho na rin silang kalmado nang maglapat ang kanilang mga labi. At may nangyari sa kanila. Hindi dahil sa init lang, kundi dahil sa pagbabalik ng koneksyon at ng kapanatagan. Pagkatapos, magkatabi silang nakahiga at nagkatinginan. Okay ka lang? Tanong ni Zoren. Tumango naman siya. Oo, okay lang ako. Masaya ako. Satisfied ako. Wala kang dapat ipag-alala, Zoren. Sa pagkakataong yon, alam niyang hindi pa tapos ang usapan. May mga bagay pa silang kailangang harapin bilang mag-asawa, bilang magulang at bilang dalawang tao na may sariling pangangailangan. Pero sa gabing yon, sapat muna ang yakap at mga nangyari. At least, alam na nila. At least, hindi na sila nagkikimkim ng mga damdaming pilit nilang itinatago. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na yon nasundan pa. Nanganak na rin kasi siya at naging abala sa pagiging ina. Yun nga lang, 10 months old na ang baby nila, hindi na muling naulit yon. Wala na namang nangyari sa kanila ng kanyang asawa. Kapag gusto niya ng lambing, hanggang halik at yakap lang ang ginagawa nito. Kapag nakakaramdam siya ng init, hindi na naman niya sinasabi kay Zoren. Siguro dahil nabanggit niya na ng unang beses, ayaw niya nang ulitin sa kanyang asawa. Kasi dapat ito ang may kusa. Ang aga mo naman, honey. Mas maaga ka pa kaysa sa akin. Saad ni Minea pagkagising. Nagising si Minea bago pa tuluyang magliwanag ang langit. Sa tabi niya, marahang gumalaw ang kanilang sanggol. Humuni ng munting daing na parang panaginip pa rin ang kausap. Maingat siyang bumangon ng bahagya. Hinaplos ang maliit na likod hanggang sa muling tumahimik ang bata. Sa hindi kalayuan, naroon si Zoren. Tahimik itong nagbibihis tulad ng palagi nitong ginagawa. Maingat ang bawat galaw na parang ayaw gambalain ang mundo. Isinuot ang pantalon,
Inayos ang sinturon at tinitingnan ng relo. Good morning, honey. Nakangiting bati ni Zoren. Tipid din siyang umiti. Good morning. Pinagmamasdan ni Minea ang asawa niya mula sa kama. Ganoon niya ito palaging pinagmamasdan. May halong pagmamahal, paghanga, at isang hapdi na hindi niya maipaliwanag ng buo. Mahal niya ang lalaking yon. Alam niya yon sa paraan ng pagtibok ng puso niya kapag naririnig ang yapak nito o sa paraan ng paghinga nito sa kanyang tabi. Ito ang lalaking pinili niya. Ito ang lalaking kasama niya sa lahat ng tahimik na panalangin niya simula pa noon. Maghahanda lang ako ng breakfast natin, wika ni Minea habang inaayos ang buhok at inilipat sa kuna ang baby nila. Aasikasuhin ko na rin ang lunch na baon mo, maaga pa naman. Tumango naman si Zoren. Lumapit siya rito at marahang hinalikan ang malamig nitong mga labi. Saglit na natigilan ang asawa niya. Hinaplos nito ang mukha ni Minea. Mahal kita, Minea. Bahagyang natuwa ang puso niya roon. Mahal din kita, pero palaging may puwang. Kahit makatanggap siya ng mga salitang yon, parang may space na hindi mapunan. Lumapit si Zoren sa kuna. Yumuko ito at marahang hinalikan ang noo ng sanggol. Magaling na ama si Zoren. Mabuting asawa, masipag at maalaga. Ngunit may mga hinahanap siya sa asawa na hindi nito kusang maibigay. Malapit nang mag 1-year-old si Jan na Amer. Punta kayo ha. Hindi ka pwedeng mawala sa birthday party. Alam mong sa lahat ng kaibigan natin, ikaw ang hahanapin ko. Nakangiting sabi ni Minea nang minsan siyang lumabas. Iniwan niya muna si Jana sa kanyang parents para alagaan. Total ay nagbabakasyon naman ang mga ito sa bahay nila. Tumawa naman si Amer. Oo, pupunta ako. Siyempre, hindi ko na nakikita yung inaanak ko. Kumusta ka na ba? Mabuti at nakakalabas-labas ka pa. Akala ko talaga mahihirapan na akong ayain ka. Kasi naging mommy ka na. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Minea. Hindi naman. Hindi ako sobrang stress. Isang baby pa lang naman. Saka nawiwili rin talagang parents namin ni Zoren kay Jana. Kaya kapag may time, talagang pumupunta sila sa bahay para makita at makapag-alaga sa anak namin. Tumango-tango ang kaibigan niya. But in fairness, parang bumalik lang sa dati ang katawan mo. Medyo nagkahubog lang ang balakang and legs mo. Wow, just a hot mama. Napahalakhak si Minea at medyo nahiya sa sinabi nito. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Maraming ang nagsasabi na mas nagkahubog ako ng mga anak ko kay Jana. Pero feel ko hindi naman yun ang nakikita ng asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Amer. Don't tell me. Yan na naman ang issue niyong dalawa. Napakagatlabi naman siya. Oo, yun pa rin. Medyo nakaka-stress nga. Last namin nung 1 taon pa. Nanganak na ako, okay na ako. Pero hindi pa rin siya talaga nagkukusa. Alam kong ramdam niya na may mga oras na kailangan ko yon. Pero para siyang tuod. Ang manhid niya. Parang hindi siya makaramdam. Naiinis lang ako kasi sa part na hindi naman kami LDR, hindi naman siya sobrang pagod, pero parang gusto niya na akong palaging tanggihan. Mahal ko siya pero habang tumatagal, nawawala na ako ng gana. Sobrang petty ko ba para maramdaman yon? Sobra ba akong makamundo, Amer? Of course not. Agad natutol ng kaibigan niya. Sa panahon ngayon, kailangan mo yan. Saka self-expression mo yan, kaya bakit mo kikimkimin? Frustrated ka kaya naisip mo ang mga ganyang bagay. Kaya parang gusto mong makapaghiwalay. Pero para sa akin, pag-isipan mo nang mabuti. Ikaw din naman ang makakasagot sa mga tanong mo. Tumulo ang luha ni Minea. Sobrang guilt ang nararamdaman niya. Lalo pa at naiisip niyang makipaghiwalay dahil lang doon. Wala siyang ibang mapagsabihan kundi si Amer. Ganyan ka kasi paulit-ulit kang tinatanggihan sa kama, no? Tanong pa ng bakla niyang kaibigan. Oo, napabuntong hininga ang kaibigan niya. Kaya siguro parang nawawala ang glow mo. Mahal mo siya pero stress ka sa part na yan. Kasi feel mo unwanted ka. Tumango agad si Minea. Yun talaga ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya, ang pangit niya.
Hindi siya maganda sa paningin ni Zoren, kaya ang dali para rito natanggihan siya. Nag-adjust na nga si Minea. Tinanggal niya na ang hiya at palaging siya ang nag-aaya kapag may kailangan. Yun nga lang, mas madalas pa ang rejection mula kay Zoren kaysa sa mga beses na may nangyayari sa kanila. Umuwi siyang bahagyang magaan ng kalooban. Kahit paano, nailabas niya ang mga kinikimkim sa loob ng ilang buwan. Hindi niya agad sinabi. Ilang linggo pa lang ang lumipas bago tuluyang napagod ang loob ni Minea. Isang gabi, matapos patulugin si Jana, umupo siya sa gilid ng kama. Nakaupo si Zoren sa kabilang dulo, may hawak na cellphone at tahimik gaya ng dati. Parang laging may invisible na pader na hindi niya kayang lampasan kahit ilang beses na siyang sumubok. "Honey?" Tawag niya at pagod ang boses. Lumingon si Zoren. Saglit siyang natigilan. Biglang nawala ang mga salitang inihanda niya sa isip. Pagod si Minea. Pagod ng maghanap ng tamang tono, tamang oras, at tamang paraan para sabihin ang lahat ng kanyang saloobin. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahinang tanong ni Minea. Agad inilapag ni Zoren ang cellphone. Umupo ito ng mas tuwid at bahagyang yumakap sa kanya. "Oo naman." Huminga siya ng malalim. Parang may mabigat na bato sa dibdib niya na matagal niya ng kinikimkim. "Hindi ko alam kung paano sisimulan to, pero pagod na ako, Zoren. Ang kalooban ko, pagod na sa ganitong setup nating dalawa." Tahimik lang si Zoren at nakikinig. Mabigat ang mga mata nito at parang may ideya na kung saan papunta ang usapan. "Pakiramdam ko, hindi mo ako mahal," bigla niyang nasabi. Suminghap ang asawa niya. "Mahal kita." "Pero bakit ganito? Alam ko naman na mahal mo ako pero parang hindi mo ako mahal bilang asawa mo. Hindi bilang babae." Nanlaki ang mata ni Zoren. "Minea." "Hayaan mo muna ako magsalita. Kasi parang paulit-ulit lang natin na nagiging issue yung ganito." Pakiusap niya habang nanginginig ang boses. "Pagod na akong lunukin tong mag-isa." Tumango si Zoren, muling naupo at nakahawak sa tuhod niya. Halatang guilty ito at parang takot na takot. "Alam kong mahal mo ko," patuloy pa ni Minea. "Hindi ko yun kini-question, pero pakiramdam ko unwanted ako, na parang okay na kahit wala ako sa ganoong paraan, na parang sapat na sa'yo ang yakap, ang halik, ang pagiging pamilya. Pero ako, kulang." Napayuko siya. Hindi niya kayang tingnan si Zoren. "Hindi ko naman hinihingi na palagi. Hindi ako naghahanap ng araw-araw na flame kapag magkatabi tayo sa kama. Gusto ko lang maramdaman minsan na gusto mo ko, na hinahanap mo ko." Tahimik si Zoren ng matagal. Nang magsalita ito, mabigat na naman ang tinig. "Pasensya na. Hindi ko sinasadya na maramdaman mo yan." Tumingin siya rito. Kita niyang hiya sa mukha ng asawa niya. Bakas ang guilt at sakit sa mga mata nito. "Alam kong ako ang may problema," dagdag ni Zoren. "Sorry talaga." Kinagabihan, humiga siya sa tabi ni Zoren. Hindi yun ang unang beses na natulog sila ng magkatalikuran. Pero alam ni Minea na yun na ang pinakamabigat. Tahimik siyang umiyak. Maingat siyang hindi makagawa ng ingay. Ayaw niyang malaman itong iniiyak niya ang lahat ng yon. At ang nayayanig ng relasyon nila, mas lalo lamang mayayanig sa pagdating ng isang tao sa buhay ni Minea. Isang hapon na walang espesyal, tulad ng nakasanayan, inilabas ni Minea ang stroller ni Jana para maglakad-lakad sa labas. Maliit lang ang subdivision nila at kilala niyang halos lahat ng kapitbahay. May ilan na ngumingiti, may ilan na tumatangulang. Pare-pareho ang eksena araw-araw kapag nilalabas niya sa hapon ang baby niya. "Uy, te, ingat po dyan," sabi ng isang lalaki habang nagbubukas ng gate sa katabing bahay. "Baka lumusot kayo dyan sa bilog. May butas na hindi pa natatakpan dyan." Napatingin siya. Matangkad ito, moreno, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong. Magaan ang tindig, parang sanay makipag-usap kahit kanino.
Mukhang masayahin at may biloy pa sa mga pisngi. Hello? Sagot niya at bahagyang nagulat. Salamat. Lumapit ito at sumilip sa stroller. Ang cute naman. Ilang months na? 10 months? Sagot niya sabay tingin dito. Nice, sabi ng binata. Pablo nga pala, pamangkin ni Mang Ruel. Diyan muna ako nakikitira. Tumango siya at inabot din ang kamay. Minea? Nice to meet you, Minea. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang gaan sa simpleng palitan na yon. Magaan kausap ang pamangkin ni Mang Ruel. Parang default na rin sa mukha na palaging nakangiti. Matagal ka na dito? Tanong niya at nagpatuloy sa pagtulak ng stroller. Mga ilang linggo pa lang, sagot ni Pablo. Inaayos ko lang ang papers ko. Pa-abroad na kasi ako. Baka mga ilang buwan pa. Ganun ba? Oo. Kaya tambay muna. Pero hindi yung tambay na walang ginagawa. Saad ni Pablo, sabay tawa. Naglalakad-lakad, tumutulong sa bahay. Nag-aalaga ng halaman kahit wala naman akong alam sa halaman. Natawa siya. Isang maikling tawa na matagal na niyang hindi naririnig sa sarili niya. Mukhang mabubuhay naman ang halaman ni Mang Ruel. Ngumiti si Pablo. Oo naman, magaling ako mag-alaga. Saka palagi kong dinidiligan. Mula noon, naging madalas ang pagkikita nila. Tuwing hapon, kapag inilalabas niya ang baby para maglakad, nandoon si Pablo. Minsan nagwawalis, minsan may hawak na kape, minsan nakaupo lang sa bangketa. At sa bawat pagkakataon, palaging may kumusta, palaging may tanong. Para bang nagpapakita ito ng interes na mas makilala pa siya. At sa lahat ng yon, mas lalo siyang kumakapit sa atensyon ni Pablo. Palagi na kasing late umuuwi ang asawa niyang si Zoren. Parang palaging sinasadya na mag-overtime, kaya pagod na agad at mabilis makatulog. Minsan naman, naaamoy niya ito na amoy alak. Ayaw naman niyang tanungin, para kasi silang parehong may iniiwasan. Nagpatuloy ang ganoong pakikitungo nila sa isa't isa. Okay ka lang? Tanong ni Pablo nang makasabay niya na naman ito sa paglalakad. Marahan siyang tumango. Pagod ka ba ngayon? Mukha kang pagod. Stress ka ba sa asawa mo? Dinungaw ni Pablo ang anak niya sa stroller. Nakatulog ba siya ng maayos kagabi? Mainit ngayon Gusto mo samahan kita hanggang dulo ng kanto? Hindi agad nakasagot si Minea. Habang tinititigan niya si Pablo, hindi niya maiwasang magkumpara. Alam niya namang mali, pero hindi niya talaga maiwasan. Natulala ka na. Okay lang naman sumabay tanong ni Pablo. Oo naman, sagot niya at tipid na napangiti. Naglakad sila ng mabagal. Napapatawa siya kapag kinukulit nito ang anak niya. Magaan naman kasi talagang kasama si Pablo. May sense of humor din, kaya walang boring na sandali. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may labis na bumabagabag sa kanya. Bakit niya yon ini-enjoy? May asawa si Minea. May pamilya na. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na harmless lang naman yon, na kaibigan lang, kapitbahay lang at walang masamang intensyon. Pero sa loob-loob ni Minea, may unti-unting gumagalaw. May isang bahagi ng sarili niyang matagal ng tulog. Nakauwi ka na pala. Kumain ka na ng hapunan. Nauna na akong kumain. Late ka na namang umuwi. Malamig na sabi ni Minea at naghahanda na sa pagtulog. Napalunok ang asawa niyang si Zoren habang nagtatanggal ng necktie. Salamat, honey. Napabuntong hininga na lang si Minea. May lambing doon pero hindi niya matiis ang panlalamig sa asawa niya. May tampo pa rin siya kay Zoren at hindi na yata mawawala yon hanggat hindi na ibibigyang linaw ang lahat sa kanya. Isang umaga, nasira ang gripo sa kusina. Patak ng patak ang tubig at kahit anong higpit niya, ayaw tumigil. Inis na si Minea. Lalo na tulog ang baby at ayaw niyang gumawa ng ingay. Narinig niya ang katok sa gate at ang tawag ni Pablo. Minea! Minea! Ayaw niyang iwan ang gripo pero wala na siyang choice. Dali-dali siyang lumabas at sinalubong ang binata. May dala akong pagkain.
Gawa yan ni Tito Roel. Pinapaabot. Teka, bakit basang-basa ka? Bahagyang na-conscious sa itsura si Minea. Oo, nasira lang yung gripo. Gusto mo tulungan kita? Tanong nito. May kaunti akong alam dyan. Nag-aalinlangan siya sandali. Hindi siya basta nagpapapasok ng kahit na sino sa kanilang bahay. Gayunpaman, kilala naman niya si Pablo at kaibigan niya na kahit papaano. Alam niyang mapagkakatiwalaan niya ito. Sige, sagot niya at mas binuksan ang gate. Salamat, pasok ka. Sa loob ng bahay, tahimik lang dahil tulog pa naman si Jana. Nang makarating sa lababo, yumuko agad si Pablo at inayos ang gripo. Kita niya ang braso nito na gumagalaw. Ang seryosong mukha habang nakatuon sa ginagawa. Ganito yan, paliwanag ni Pablo. Lumuwag lang yung loob. O ayan, okay na. Salamat ha, sabi ni Minea sabay ngiti. Mabuti na lang at dumating ka. Hindi ko alam kung paano ayusin yan kanina. Ngumiti naman si Pablo. Okay lang, masaya akong makatulong. Matapos ayusin, nagluto siya ng simpleng merienda. Nakakahiya naman na paalisin niya agad ang binata. Kain muna tayo? Alok ni Minea pagkalapag niya ng pansit sa lamesa. Umupo sila sa harap ng maliit na mesa. Nagkwentuhan, nagtawanan, at hindi niya namalaya ng oras. Nang matapos, sinamahan pa siya nito hanggang lababo habang naghuhugas. Alam mo, sabi ni Pablo at biglang naging seryoso. Ang gaan mong kausap. Napatingin siya rito. Talaga? Oo, sagot ni Pablo habang matamang nakatingin sa kanya. Basta, natutuwa ako kapag kausap ka. Masaya. May kung anong bumigat sa hangin. Nagkatinginan sila ng mas matagal. Hindi niya alam kung sino ang unang lumapit. Basta bigla na lang silang naging malapit. Nararamdaman niya ang init, ang tensyon at ang posibilidad na baka biglang may mangyari sa kanila. Nang malapit na ang mukha ni Pablo, hindi niya napigilang mapapikit. Lalo na nang haplusin ng mainit nitong kamay ang leeg niya. Ang ganda mo, Minea. Marahan at malalim na bulong ni Pablo sa kanyang tenga. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Hindi ko napigilan ang atraksyon ko sa'yo. Kahit alam kong bawal, ginugusto pa rin kita. Napadaing si Minea nang marahang lumapit ang mga labi ni Pablo sa kanyang pisngi. Gumapang yon papunta sa kanyang panga. Nagiinit ang pakiramdam ni Minea sa haplos nito na bumaba sa balikat at braso niya. Pakiramdam niya para siyang tuyong dahon na masisilaban sa oras na lumaki ang apoy na ibinibigay sa kanya ni Pablo. Nagkatinginan sila. Parehong namumungay ang kanilang mga mata. At sa pagkakataong yon, hindi si Pablo ang nakita ni Minea. Sa paningin niya, si Zoren ang nasa harap niya. Nandun ang kanyang asawa, tinatawag siyang maganda at hinahaplo siya sa paraang gusto niya. Kaya para sa kanya, okay lang na magpadala. Okay lang na bumigay. Pero bago pa lumapat ang mga labi ni Pablo sa kanya, bigla niyang narinig ang iyak ng kanyang anak. Napasinghap si Minea at parang nagising bigla sa kanyang kahibangan. Lumayo ka, gulat niyang sabi at napahila mo sa mukha. Umalis ka na. Sinubukan pang lumapit ni Pablo. Pero Minea, alam kong gusto mo rin. Gusto mo ko, di ba? Nararamdaman ko. Galit niya itong tiningnan pagkatapos patahanin si Jana. Tumahimik ka. Hindi kita gusto. May asawa na ako. Umalis ka na. Mataman siyang tiningnan ni Pablo. Sabihin mong gusto mo ako kasi gusto kita. Tumutugon ka sa mga haplos ko. Sa mga halik. Hindi mo ako nahalikan. Bulalas ni Minea. Umalis ka na lang. Mariing sumigaw si Pablo. Hindi ako tutuloy sa ibang bansa kapag sinabi mong gusto mo ako. Wala akong pakialam sa asawa mo. Aagawin kita. Mukhang hindi ka naman masaya. Ako... Hindi niya napigilang sampalin ang binata. Sino ka para sabihin ang nararamdaman ko sa marriage namin? Umalis ka rito. Hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Tumuloy ka sa ibang bansa at huwag ka nang magpakita sa akin, Pablo.
Huwag mong guguluhin ang pamilya ko. Mahal ko ang asawa ko. Siya lang ang may karapatang humawak sa akin at humalik. Siya lang. Kaya umalis ka na bago pa kita idemanda. Frustrated at galit na umalis si Pablo. Nang makaalis ito, sobrang bilis ng kanyang paghinga. Maya-maya ay hindi na napigilan ni Minea ang luha at hikbi. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon ng ilang sandaling muntik na siyang magtaksil. Nagagalit siya sa sarili niya na ganoon siya kahina. Kinwestiyon ni Minea ang pagmamahal niya para sa asawa, na ang tangi lang namang pagkukulang ay maging sapat sa kama. Honey, tanong ng kanyang asawa nang makauwi ito. Anong meron? Kinakabahan siyang tumingin dito pero pinilit niyang maging masaya. Nasa in-laws niya si Jana at doon muna. Naghanda siya ng surprise para kay Zoren. Simpleng dinner lang yon pero mas may effort. Gusto niyang manood lang sila ng movie pagkatapos. Ginawa ko to kasi gusto kong humingi ng sorry. Sorry na naging malamig ako sa'yo this past few days. Marahang sabi ni Minea at naluluha na agad. Sorry. Namungay ang mga mata ni Zoren at mahigpit siyang niyakap. I'm sorry din. Aware ako sa pagkukulang ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Sorry, honey. Nang gabing yon, nag-enjoy sila sa dinner. Pagkatapos, nanood sila ng movie. Sobrang kalmado at panatag lang ang lahat. Nararamdaman niya yon lalo na kay Zoren. Sobrang kalmado nito ng mga oras na yon. Kaya ang mga paunti-unting haplos at yakap na uwi sa init ng gabi na hindi niya inaasahan. Pero masaya pa rin si Minea dahil hinahangad niya yon para maramdaman ulit ang asawa niya. Gusto kong palaging matugunan ang pangangailangan mo. Pero kapag iniisip ko na hindi mo magugustuhan, natataranta ang kalooban ko. Malambing na sabi ni Zoren. Napakagatlabi si Minea at nangislap ang mga mata sa luha. Huwag mong isipin yan. Please. Ayaw ka rin naman na maging pundasyon to ng kasal natin. Nagkatitigan lang silang dalawa. Para bang pareho silang nasasaktan sa bahaging yon ng kanilang pagsasama. Pareho nilang hindi maunawaan ang kanilang sarili. Gusto mo bang magpa-check up para malaman natin kung bakit parang mababa ang gana mo sa mga ganito? Mungkahin niya na lang bigla kay Zoren. Naramdaman niyang natigilan ang kanyang asawa. Hindi agad ito makasagot. Para bang may isang bagay itong kinatatakutan. Sa huli, umiwas si Zoren ng tingin at marahang umiling. Walang problema sa akin. Maayos ko rin to. Ako nang bahala sa sarili ko. Hindi mo kailangan mag-alala, Minea. Doon pa lang, alam ni Minea na in denial ito na baka may dahilan kung bakit parang mababa ang hilig nito sa mga ganoong gawain. Pero hindi niya napinilit. Baka mahirap din para rito na tanggapin na may kulang sa pagkalalaki nito. Pagkatapos ng gabing yon, naging maayos naman sila ni Zoren. Naging matiwasay ulit ang pagsasama nila. Sa mga lumipas na araw, iniiwasan niya ring lumabas para hindi makita si Pablo. Mabuti na lamang, makalipas ng 1 linggo, umalis na rin naman ang binata at hindi na nanggulo. Gayunpaman, umalis man si Pablo, hindi pa rin umaalis sa kanya ang guilt na muntik niya nang magawa. Uy, anong problema? Sabi ng kaibigan niyang si Amer nang magkita sila. Hindi agad sumagot si Minea. Umupo siya sa sofa, yakap ang unan habang nakayuko. Si Amer naman, umupo sa tapat niya at tahimik na naghihintay. May sasabihin ako, wika ni Minea sa wakas. At natatakot akong husgahan mo ko. Umirap si Amer pero may lambing. Girl, after all these years, wala ka nang ikakagulat sa akin. Sige na, alam mo ang kwento ng buhay ko, hindi mo ako hinusgahan. Ganun din ang gagawin ko sa'yo. Huminga si Minea ng malalim. May nakilala ako. Pamangkin siya ng kapitbahay namin. Si Pablo. Nandito lang siya pansamantala pero umalis na at nasa abroad na. Wala kaming relasyon. Nag-uusap lang. Naglalakad-lakad kasama ang baby. Nakikinig siya at present palagi para sa akin. Inamin niya na gusto niya ako.
Na-attracted siya at wala siyang pakialam kung may asawa na raw ako. At may isang beses na muntik nang natigilan siya, parang may humigpit sa kanyang lalamunan. Muntik na ano? Tanong ni Amer at seryoso na. Muntik na kaming maghalikan, pabulong niyang sagot. Pero tinulak ko siya, sinabi ko na may asawa na ako. Nanlaki ang mata ni Amer. What the? Alam ko, putol ni Minea. Alam kong mali. Alam kong dapat hindi ko hinayaang umabot doon. Kaya nga ako nagigilty. Tumayo si Amer at naglakad pabalik-balik. Girl, bakit mo to hinayaan? Napaluha si Minea. Hindi ko rin alam. Hindi ko ginusto si Pablo. Hindi ko siya gusto. Huminto si Amer. Hindi. Umiling siya. Hindi siyang gusto ko. Ang gusto ko maramdaman na gusto pa rin ako. Nakaakit-akit pa rin ako. Nang imulat ko yung mga mata ko ng sandaling yon, para ako nagdideliryo. Iniisip ko na si Pablo si Zoren. Napaupo muli si Amer ng dahan-dahan. Hindi ko hinahanap ang ibang lalaki. Patuloy ni Minea. Hindi si Pablo ang problema. Ang problema, itong frustration na nararamdaman ko sa paulit-ulit na pagtanggi sa akin ni Zoren kapag ako ang nag-aaya. Napapikit siya habang umaagos ang luha. Sobrang bigat na talaga ng lahat para sa kanya. Parang nagsasabay-sabay na lahat ng pwede niyang maramdaman. Sa bahay na to, sabi pa ni Minea, parang invisible ako bilang babae. Nanay ako, asawa ko, may kasama pero hindi hinahangad. Hindi pinipili sa ganong paraan. Alam mo kung anong mas masakit? Hindi naman ako galit kay Zoren. Mahal ko siya pero pagod na akong intindihin siya minsan. Guilty ako, sobra. Kasi kahit wala akong ginawa, alam kong may naramdaman ako. At pakiramdam ko kasalanan ko yon. Lumapit si Amer at hinawakan ang kanyang kamay. Minea, pinigilan mo siya. Pero umabot pa rin doon. Pero hindi mo tinuloy. Giit ni Amer. Malaking bagay yon. Sinubukan na ba ng asawa mo na magpa-check up? Baka naman may problema siya sa health kaya siya ganyan. Umiling si Minea. Sinabi ko pero parang ayaw niya. Parang iniiwasan niyang topic na magpatingin. Iniisip niya siguro na insulto yon sa pagkalalaki niya kaya hindi niya ginagawa. Ang inaalala ko lang, yung pagtataksil na munti ko nang magawa. Pero actually, pagtataksil na yon kasi hinayaan ko rin ang sarili ko na mag-entertain ng ibang lalaki. Dapat bang sabihin ko kay Zoren? Napabuntong hininga si Amer. Sa totoo lang, oo, dapat sabihin mo sa asawa mo. Napasinghap naman siya. Hindi ko kaya, kasi baka isipin niya na may gusto akong iba. Hindi ko gusto si Pablo, ang asawa ko lang ang mahal ko. Gusto ko lang naman kasing maramdaman ulit ang sarili ko. Minea, kung mahal ka ng asawa mo, may intindihan ka niya. Napatawa siya ng mapait. Sigurado ka? Hindi. Amin ni Amer. Pero alam mo kung anong sigurado ako. Hindi ka masamang babae. Hindi ka malandi. Tumingin siya rito habang namumula ang mga mata. Hindi ka naghanap ng lalaki. Dagdag ni Amer. Frustrated ka lang kasi pakiramdam mo. Hindi ka sapat dahil palagi kang tinatanggihan ng asawa mo. At pinigilan mong sarili mo nun na alam mong may hangganan. Pero may naramdaman ako, Amer. Natural lang yun, sabi ni Amer. Babae ka. Tao ka at hindi robot. Mag-iinit ka pa rin doon pero nagawa mo pa rin yung tama. Kaya wala kang ginawang mali. Hindi handa si Minea pero wala na siyang lakas para maghintay ng tamang oras. Tumayo si Minea sa pintuan. Zoren, hindi man lang ito lumingon. Huminga siya ng malalim. Kailangan nating mag-usap? Napatingin si Zoren. May kung anong nagbago sa mukha nito. Parang matagal na nitong alam na darating ang sandaling yon. Dahan-dahan nitong isinara ang laptop. Okay, ano yon? Lumapit si Minea. Hindi siya umupo. Ayaw niyang umupo. Parang kapag umupo siya, mawawala ang lakas niya. Pagod na ako. Napagod na ako sa ating dalawa. Tumahimik si Zoren at matamang nakatitig sa kanya. Ilang taon na kitang hinihintay. Patuloy niya habang nanginginig ang boses.
Ilang taon na ako nag-a-adjust, nagsasabi sa sarili ko na normal lang ito, nalilipas din, na darating din ang pagkukusa mo. Huminga siya ng malalim. Pero wala, at nauubos na ako. Napayuko si Zoren. Minea, hindi pa ako tapos, mariin niyang sabi. May mga araw na pakiramdam ko na parang multo ako sa bahay na to. May papel ako, ina ni Jana, asawa mo, pero parang walang nakakakita sa akin bilang babae. Nanlaki ang mga mata ni Zoren. Hindi totoo yan. Talaga? Hamon niya rito. Kailan mo ako huling hinawakan dahil gusto mo ako? Hindi dahil obligasyon o hindi dahil guilty ka. Sa isang taon, kaya kong bilangin sa sobrang dalang nating gawin. Sa ilang beses mo akong tinaanggihan. Alam mo bang epekto sa akin? Ang dami kong iniisip. Pakiramdam kong pangit-pangit ko. Hindi sumagot si Zoren. Sunod-sunod lang na tumulo ang mga luha ng kanyang asawa. Napaiwas siya ng tingin. Mas doble ang sakit kapag si Zoren ang umiiyak sa harap niya. Malapit na akong umalis. Naisip ko nga na makipaghiwalay. Pinipigilan ko lang ang sarili ko kasi mahal kita at parang ang petty naman ang dahilan ko para iwan ka. Sabi niya, sa wakas ay naamin niya na ang mga hindi niya maamin noon. Tumulo ang mga luha ni Zoren. Naririnig niya ang mga pagsinghap ng kanyang asawa. May nakilala kong lalaki. Mapait siyang napangiti habang umiiyak. Tumigas ang panga ni Zoren. Tama na. Hindi. Dapat alam mo, gusto ko maging totoo sa'yo kasi itong nararamdaman ko. Si Pablo, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Walang nangyari pero muntik na. Napapikit ang asawa niya. Gusto mo ba siya? Tanong ni Zoren. May pilit na kontrol sa boses. Hindi. Mariin niyang sagot. Hindi siyang gusto ko. Hindi lalaki ang problema. Bago ko pa magawa, napigil ko ng sarili ko. Kasi alam mo kung bakit? Akala ko ikaw si Pablo. Naiinis ako sa sarili ko na ganito ang nararamdaman ko. May nagparamdam sa akin noon pero dahil mahal kita, ikaw pa rin ang iniisip ko. Asawa kita eh. Pareho silang natahimik. Pareho silang umiiyak ng walang ingay. Maya-maya ay lumapit sa kanyang asawa niya at mahigpit siyang niyakap. Para bang takot na takot itong mawala siya. I'm sorry sa pagkukulang ko. Inaasahan ko na to na maghahanap ka ng iba. Pero salamat pa rin. Salamat pa rin na nanatili ka pa rin sa akin. Hindi na napigilan ni Minea ang mga luha. Bakit mo ipinagpapasalamat? Muntik na ako magkamali. Muntik na kitang iwan. Kumawala ito sa yakap at desperadong hinaplos ang kanyang mukha. May HSDD ako. May hypoactive sexual desire disorder ako. Matagal na. Hindi totoo na hindi ako nagpapatingin. Ayoko lang malaman mo kasi nahihiya ako. Parang may humampas sa dibdib niya. Ano? Psychological ang factor kaya na-develop. Paliwanag ni Zoren habang umiiyak. May trauma ako nun na hindi mo alam at kailanman na hindi ko sinabi sa'yo. At habang tumatagal, mas lalong nawala ang desire ko. Bakit hindi mo sinabi agad? Nanginginig niyang tanong. Dahil duwag ako, sagot ni Zoren. Dahil natakot akong iwan mo. May pagkukulang ako. Kaya kahit kiss lang sobra ng panginginig ko. Sa tuwing may mangyayari sa atin, ilang beses ako nag-iipon ng lakas ng loob. Kasi para sa akin, parang panganib yun sa akin at sa'yo. Kaya kapag natatapos, parang sobrang stress at frustrated ako. At mas lalong nadadagdagan yun sa pressure na mabigyan kita ng mas satisfying na experience pero hindi ko naman magawa ng maayos. Sorry. Ang inutil ko, Minea. Kaya kung iiwan mo ako, kung maghahanap ka ng iba, matagal ko nang hinanda ang sarili ko para pakawalan ka. Para tanggapin, naiiwan mo rin ako. Umawang ang bibig ni Minea at hinaplos ang mukha ng kanyang asawa. Pareho silang nanginginig sa katotohanan yon. Hindi siya makapaniwala na kinimkim ng ganoon katagal ni Zoren ang lahat ng yon. Bakit ka ganyan? Bakit mo inaasahan na iiwan din kita? Hindi na napigilan ni Minea ang mga hikbi.
Mahal kita. Pinakasalan kita at asawa. Kung sinabi mo agad sa akin, sana mas naging okay ang lahat. Sana pareho nating nagawa ng paraan. Natatakot ako na mahusgahan mo. Nakakahiya, Minea. Hindi ko rin kayang aminin sa sarili ko. Umiiyak na saad ng asawa niya. Mahigpit niya lalo itong niyakap. Sumubsob ang asawa niya sa kanyang dibdib. Parang batang takot na takot at hindi alam ang gagawin. Hinayaan lang ni Minea si Zoren na umiyak ng umiyak. Pinunasan niya ang pawis nito at pilit na pinapakalma. Wala pa siyang alam sa lahat. Naguguluhan pa rin siya. Pero batid ni Minea na kailangan munang magsimula lahat kay Zoren. Kailangan muna nitong tanggapin ang nangyayari dito para maayos nila kung anuman ang mga problema. Hindi doon nagtapos ang usapan nila ni Zoren. Matapos ang gabing yon, hindi na bumalik si Minea sa dating pag-iwas. Sa unang pagkakataon, hindi na niya hinayaan ng takot ang manguna. Mahal niya ang asawa niya at kung may laban na haharapin, gusto niyang harapin yon ng magkasama. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, tahimik pa rin silang dalawa. Tanging si Jan na lang yata ang maingay, pero iba na ang katahimikan. Zoren, maingat niyang tawag. Lumingon naman ito. Pwede ba kitang tanungin? Tanong niya rito. Tumango si Zoren at halatang kabado. Tungkol saan ang kondisyon mo, diretso niyang sabi. Gusto kitang maintindihan, hindi kita huhusgahan gaya ng iniisip mo. Gusto ko lang malaman kung paano kita mamahalin at iintindihin ng tama. Napapikit si Zoren sandali. Sige, itanong mo lang at sasagutin ko. At doon nagsimula ang mga tanong niya. Ikinuwento ni Zoren ang mga check-up, ang mga tests, ang pakiramdam na may mali rito pero hindi alam kung paano ipapaliwanag. Akala ko noon, stress lang, pagod, normal lang sa mag-asawa. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nawawalan. Tahimik na nakinig si Minea. Kailan mo nalaman? Tanong niya rito. Mga 1 taon nang nakalipas, sagot ni Zoren. Pero matagal nang yun ang nararamdaman ko. May doktor ka na nun? Tanong niya ulit. Tumango si Zoren. Matagal na. Siya ang doktor ko simula teenager pa lang ako. Napakunot ang noo ni Minea. Simula teenager? Bakit? Ano ba talagang kondisyon mo? Tumigil si Zoren sa pagmuya. Parang bigla itong nahirapang sagutin ang tanong niya. Oo, si Doktora Salcedo. Pwede ba akong sumama sa next check-up mo? Mahinahon na tanong ni Minea. Nanlaki ang mata ni Zoren. Sigurado ka? Oo, sagot niya rito. Asawa mo ko, sasamahan kita. Aayusin natin to. Magiging okay din ang lahat. Matagal bago tumango si Zoren. Tahimik ang biyahe papunta sa klinik. Hawak ni Minea ang bag niya, habang si Zoren ay may hawak na manibela. Mahigpit na parang doon niya ibinubuhos ang kaba. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga staff doon. Lumabas ang secretary. Good morning, Sir Zoren. Nandito na po si Dr. Salcedo. Tumayo si Zoren at tumingin kay Minea. Honey, ngumiti siya ng bahagya. Okay lang, nandito lang ako. Ngunit bago pa siya makapasok, lumabas ang doktora. Isang babaeng nasa late 40s. Mrs. Reyes? Opo, sagot ni Minea. Pwede ko po ba kayong makausap muna ng sandali? Tanong ng doktora. Kung okay lang, ikaw lang muna. Finally, naisama ka na ni Zoren. Nagulat si Minea. Napatingin siya kay Zoren. Tumango naman ito at nagsabing maghihintay sa labas. Kaya silang dalawa lamang ng doktora ang pumasok. Umupo po kayo, sabi ni Doktora Salcedo. Umupo si Minea at kinakabahan. Alam mo ba kung gaano na katagal ang pasyente ko sa akin? Tanong ng doktora. Sinabi niya po, simula teenager pa lang? Sagot ni Minea. Tumango ang doktora. Oo, 15 years old siya nang una ko siyang makilala. Nanlamig ang palad ni Minea. 15? Yes, sagot ng doktora. At gusto kong maging malinaw,
Hindi siya ngayon lang nagkaroon ng kondisyon. Matagal na siyang may dinadalang mga trauma na unti-unti naming ginagawa ng paraan para malampasan niya. Huminga ng malalim si Doktora Salcedo. Ang HSDD ay hindi lang basta hormonal o stress-related. May iba't ibang factors pero ang asawa mo malalim na nakaugat sa psychological trauma. Nanikip ang dibdib ni Minea. Anong klaseng trauma po? Mataman siya nitong tiningnan. Si Zoren, biktima ng pananamantala noong 15 years old pa lang siya. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Minea. Ano po? Based sa mga kwento niya, may manager noon na nagsabing kukunin siya bilang artista. Patuloy ng doktora. Pinangakuan siya ng exposure, training, career. Bata pa siya kaya mabilis nagtiwala. And may consent din ng parents. Hindi lang nila inasahan ng mga nangyari. Hindi kasalanan ni Zoren ang nangyari. Ngunit sa mata ng isang batang lalaki, lalo na sa kulturang kinalakihan natin, ang hiya at takot ay naging bahagi ng katawan niya. Napahawak si Minea sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na may pinagdaan ng ganoon ang asawa niya. Sa ilang taon nilang nagmamahalan, hindi siya kailanman nagkaroon ng idea roon. Siguro ay hindi na rin sinabi ng mga magulang nito dahil na rin sa kagustuhan ni Zoren. Bilang lalaki, dagdag ng doktora, mas mahirap para sa kanya ang magsalita. Pakiramdam niya, kapag sinabi niya, mas lalo siyang magiging kulang bilang lalaki. Hindi na kayang sabihin lahat. Gusto niyang palaging kalimutan yon at maging sayo. Gusto niyang itago na lamang habang buhay. Pero mas nahirapan siya dahil may na-develop na disorder. Nakakaapekto yon sa pagsasama ninyo, hindi ba? Tumulo ang mga luha ni Minea. Hindi niya na mapigilan. Inabutan naman agad siya ng tissue ni Doktora Salcedo. Sobra lang talaga ang nararamdaman niya. Parang gusto niya nang lumabas at tumakbo. Gusto niyang puntahan ng asawa niya at yakapin ng mahigpit. Matagal ko na siyang hinihikayat na isama ka, sabi ng doktora. Gusto ko kayong makausap, pero hindi niya magawa. Bakit po? Nanginginig niyang tanong kahit alam niya na ang sagot. Dahil natatakot siya, sagot ng doktora. Na kapag nalaman mo, mas lalo mong makikita ang kahinaan niya. Hindi na kinaya ni Minea. Napahikbi siya ng malakas at walang pigil. Hindi ko alam. Kinausap pa siya ni Doktora Salcedo tungkol sa ilang bagay. Naiintindihan nito na nabigla siya sa mga nalaman. Kaya pinabalik na lang sila sa susunod na appointment. Paglabas niya ng silid, nandoon si Zoren sa hallway. Nakaupo at nakayuko. Pagkakita sa kanya, tumayo ito agad. Minea! Hindi siya nagsalita. Nilapitan niya si Zoren at niyakap ito ng mahigpit. Umiyak siya ng malakas habang nanginginig ang buong katawan. Pasensya na, hindi ko alam na ganito kalalim. Napayuko si Zoren at umiyak na rin. Ayokong sabihin, nahihiya ako. Lalaki ako at dapat kaya ko. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa, mariing sabi ni Minea habang yakap ito. Hindi kailanman at tandaan mo, ano man ang nangyari sa nakaraan mo, tanggap kita. Mahal na mahal kita. Magiging maayos din ang lahat. Kasama mo ko, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. I'm sorry. Pagkatapos malaman ng lahat, kinausap niya naman ang kanyang in-laws tungkol sa bagay na yon. Humingi ng tawad ang mga ito dahil pinili yung itago sa kanya. Para pang gusto talagang kalimutan lahat ni Zoren ang mga nangyari. Pero alam niyang imposible na mangyari yon. Kailangan munang tanggapin ni Zoren bago sila makausad sa lahat. Hindi agad naging madali ang lahat matapos ang araw na yon sa klinik ni Doktora Salcedo. Hindi yon ang tipo na okay na bukas na inaasahan ng marami. Kailangan talaga nilang dumaan sa proseso. Ilang linggo matapos ang unang pag-uusap, bumalik sila ni Zoren sa klinik. Magkatabi silang umupo sa waiting area habang magkahawak ang kamay. Minea, mahinang tawag ni Zoren. Salamat ha, sa pagsama. Ngumiti siya ng bahagya. Asawa mo ko, sasamahan kita, kaya natin to.
Tumango si Zoren pero halata pa rin ang kaba. Maya-maya ay tinawag na sila ng secretary. Pagpasok nila sa silid, sinalubong sila ni Doktora Salcedo ng kalmadong ngiti. "Umupo kayo," sabi ng doktora. "Magkasama muna kayo ngayon." Umupo sila ng magkatabi. Hawak pa rin ng asawa niya ang kanyang kamay. "Una sa lahat," panimula ni Doktora Salcedo, "gusto kong linawin na ang goal natin dito ay hindi pilitin ang katawan o ang isip ninyo. Ang goal natin ay kaligtasan, emotionally at psychologically. Kasi sa kaso ni Zoren, parang nagiging threat at nagdudulot ng stress ng intimacy sa kanya." Tumango si Minea. "Zoren," sabi ng doktora, "ang trauma mo ay hindi nawawala dahil lang gusto mo itong mawala. Kaya mahalaga ang dahan-dahan. Hindi natin dapat binibigla dahil mas lalo lamang yang maiipon. Ngayon, Mrs. Reyes, bilang asawa may papel ka, pero hindi bilang tagapag-ayos ng lahat. Hindi mo responsibilidad na ayusin siya, pero mahalaga ang presensya mo, ang pag-intindi at ang pakikinig." Tumango si Minea. May mga tiningnan pang papel si Doktora Salcedo. "Pagdating sa intimacy, kailangan nating baguhin ang pananaw ninyo na hindi naman kailangan na palaging dapat mauwi sa act na yon." Napatingin si Zoren kay Minea na parang nahihiya. Hinaplos niya lang ang kamay nito. Gusto niyang malaman ng kanyang asawa na wala itong dapat na ipag-alala. Tiningnan sila ni Doktora Salcedo. "Pwede kayong magsimula sa mga simpleng yakapan. Paghawak ng kamay, huwag ninyong planuhin. Hayaan nyo lang na maramdaman ninyong pareho. Dito kasi kay Zoren, parang palaging may pressure at may target siya na masatisfy ang needs mo. Pero may mga pagkakataong nalalabanan niya, hindi ba? Na okay siya? Yun yung mga panahong pakiramdam niya ay kalmado siya. Panatag at walang kailangang patunayan kapag ginagawa ninyo yon." Huminga ng malalim si Minea. Parang may bigat na unti-unting nababawasan sa kanya. Pagkatapos ng ilang paliwanag, binalingan sila muli ng doktora. "Ngayon, gusto ko rin kausapin kayo ng hiwalay. Zoren, pwede ka munang lumabas." Tumango si Zoren at lumabas ng silid. Naiwan si Minea at ang doktora. Nang magkatinginan sila, pareho silang napangiti. "Minea, kumusta ka?" tanong ni Doktora Salcedo. Hindi handa si Minea sa tanong, bigla siyang napaluha. Siguro pagod po at nahihiya sa sarili ko, sa mga nararamdaman ko, sa pagnanasa ko. Pakiramdam ko ay mali." Umiling naman ito. "Hindi mali ang nararamdaman mo. Kapag nakakaramdam ka ng matinding frustration, pwedeng ikaw na lang ang magbigay ng pleasure sa sarili mo." Nag-init agad ang pisngi ni Minea. "Dok, hindi po ako sanay doon." Ngumiti naman ito nang hindi mapanghusga. "Maraming babae ang hindi sanay pero gusto kong malinaw sa'yo na hindi yon kahiya-hiya. Ang katawan mo ay may sariling pangangailangan at kung hindi ito natutugunan, nakaapekto rin sa ibang chemicals ng katawan mo. Minsan ay nagiging galit, lungkot at pagkalito." Natahimik si Minea. "Mas mabuti ang self-regulation," dagdag ng doktora, "kaysa ipunin mo ang frustration hanggang sumabog ito sa away o desisyon na pagsisisihan mo." "Normal lang po ba yon?" Mahina niyang tanong. "Oo, normal lang yon," sagot ni Doktora Salcedo. Napahinga si Minea ng malalim. May hiya pa rin pero may kaunting ginhawa sa kanya. At least bukod kay Amer, may isang tao na siyang nasasabihan ng kanyang frustrations. Matamang tumingin ang doktora sa kanya. "Isa pa, hindi ka masamang asawa dahil frustrated ka. Mas magiging delikado kung magpapanggap kang wala. Kailangan mong mag-effort. Hayaan mo ang asawa mo kapag may mga pagkakataong natatakot siya. Hayaan mo si Zoren na sabihin kapag hindi niya kaya." Simula ng araw na yon, mas naging maayos ang kanilang pagsasama. Palagi na nilang naiintindihan ng isa't isa na sa pangangailangan na yon, sa mga lumipas na buwan, paunti-unti, ang madalang na mga ganap nila sa kama, nagkaroon na ng improvement. Ang rule lang nila palagi, gawin yon kapag komportable silang pareho.
Mas nagiging maayos at hindi nakakaramdam ng stress at pressure ang asawa niya. Honey, para saan ba tong piring na to? Natatawang tanong ni Minea habang naglalakad sila ng marahan. Humalakhak din ang kanyang asawa. Saglit lang, malapit na tayo. Maya-maya ay huminto na siya. Natawa na lang si Minea dahil sobrang tagal bago ipatanggal ng piring sa kanya. Ano ba? Okay na? Ang tagal naman. Eto na, alisin mo ng blindfold, sabi ni Zoren. Nang matanggal niya, medyo nasilaw siya sa liwanag. Pero nang nakita niya ang mga bulaklak at rose petals na hugis puso, hindi niya mapigilang mapangiti. Pero nawala agad yon nang makitang nakaluhod ang asawa niya at may hawak na singsing. Hindi naging smooth ang mga unang taon ng marriage natin, naluluhang sabi ni Zoren. Ang dami nating pinagdaanan but I'm still happy na heto pa rin tayo, nananatili sa isa't isa. At ngayon, nakaluhod ulit ako sa harapan mo. Magtatanong kung handa ka ba ulit na pakasalan ako. Itong asawa mo na minsang nagkulang sa'yo. Handa ka ba na pakasalan ako, but this time, sa harap ng mga taong mahal natin sa buhay at sa harap ng Diyos. Suminghap si Minea at marahang tumango. Of course, pakakasalan kita. Palaging ikaw ang pipiliin kong pakasalan. Pareho silang naluhan nang isuot sa kanya ang singsing. Nang magkatinginan sila, parang sasabog ang puso niya. At nang dumampi ang labi ni Zoren sa kanya, alam ni Minea na tama na manatili sa tabi nito habang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kahinaan ang pag-amin sa ating mga sugat sa nakaraan. Kay Minea, pwede nating matutunan na ang pagnanais na maramdaman bilang babae ay hindi kababaan ng ating mga pagkatao. At sa huli, ang pagmamahal ay tungkol pa rin sa pagpili sa isa't isa sa gitna ng mga unos na dumarating sa ating mga pagsasama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.